kahit anong trabaho, dapat ipagmalaki mo. Lalo tigit, hindi ka gumagawa ng masama. Naalala ko po, bago po ako pumasok ng seminaryo, isa sa mga, kasi marami po akong pinasukan trabaho, isa sa trabahong ginawa ko noon ay, ako po ay naging busboy. Pag sinayong busboy, di ba, sa hierarchy, waiter, yung mababa dyan, yung assistant niyan, yung busboy. So, nag-busboy po ako sa isang club noon. No? At doon ko mas nakita, siyempre sa isang club, andyan yung mga GRO, andyan yung mga, siyempre, yung mga gwardiya, andyan yung mga waiter at yung mga busboy. At doon ko na-realize na depende pala sa tao, sa mismong tao, kung paano niya titingnan at pahalagahan yung kanyang trabaho. Kasi sa labas, pwedeng minamaliit ng tao yung ganitong mga trabaho. Pag naku, di ba, waiter ka lang naman dito? Yan. Yan sabi ko, nung nakagraduate ako, tapos mas pinili ko po nung magtrabaho ako sa housekeeping, no, tagalinis ng CR, ng kwarto, ng mga guest sa hotel. Tapos na-assign din ako doon sa lobby, no, o sa restaurant, na tagapalit ng mga ganyan. Sabi ko, bakit? Hindi niyo ba alam? Yung naglilinis ng kwarto nyo, yung naglilinis ng mga pinagkainan ninyo, hindi nyo ba alam? Graduate to, na dapat isang karangalan sa inyo na ang naglilingkod sa inyo, isang graduate. Yeah, andun yung, nasa tao yung, paano mo, ang problema kasi, pilit nating minamaliit yung ating gawain. Kasi mas pinakikinggan natin yung sinasabi ni, ganito lang naman yan. Alam niyo, hindi rin naman nakaligtas si Jesus sa ganyan. Kaya nga, di ba, kinwestiyon si Jesus sa mga tao, paano siya natuto? Paano siya nagkaroon ng ganyang karunungan? Kilala natin ang kanyang tatay. Di ba, karpentero lang. Kasi mababa yung pagtingin Pero karpentero, ang pinili ng Diyos na maging ama ni Jesus. Diba? Pero hindi naging hadlang yung pagiging karpentero ng kanyang magulang para hindi siya magkaroon ng kaalaman, karunungan. So kahit ano pa ang trabaho ng inyong mga magulang, mapa sa tingin ng tao, pinakamababa, basurero, sa may-ari ng korporasyon, nakadepende pa rin sa iyo, sa iyong pananaw, kung saan ka makakarating at kung ano ang matututunan mo. Huwag mong idadahilan na, ganito lang kasi kami, kaya eto lang yung sa amin. Huwag mo rin idadahilan na, may-ari naman yung magulang ko ng kumpanya, kaya hindi na ako magtatrabaho. Nag-autos na lang ako. Walang dignidad sa ganong pananaw. Kasi nagkakaroon ng dignidad ang tao kapag siya'y merong ginagawang marangal at nakikita niya yung resulta ng kanyang ginagawa at talagang masasabing, salamat sa Diyos. Dahil sa inyo, may Diyos. Yun yung mahalaga. Magsumikap tayo at pagsumikapan natin na sa bawat gawin natin, maparangalan ang Diyos. Amen.